So ito po yung pag-uusapan natin, Faith Alone, Part 2. Um, Madami kasing dapat na i-discuss tungkol dito sa topic na to. Madami siyang madami siyang sanga-sanga. Okay na hindi mo siya pwedeng i-discuss ng isang bagsak. Okay, so um, I hope pa na meron pang isa o kaya dalawa siguro. Kaya lang baka magsawa na kayo sa kakarinig sa sa pag dinidiscuss natin tong Faith Alone. Pero babalik-balikan natin siya kasi maganda siyang mapuntahan lahat yung malawak na epekto niya. Okay, hindi lamang sa kaligtasan, sa buhay, sa paglilingkod, hindi lamang sa pangkasalukuyan, kahit sa walang hanggang kalagayan natin ay meron siyang epekto. At sa sa pagbabasa natin, makikita mo na pamangkin ni Karing si John, kala ko yun yung anak niya, Kuya Vener. So, ini, yun, yung pag titingnan mo yung scriptures, maraming sinasabing scriptures ah, na naaapektuhan itong faith alone na doktrina. So, kaya natin siya pinag-uusapan. Kasi gusto natin na ma-familiarize. Diba? Alam kong familiar na tayo, nadidiscuss na natin ito eh. Kaya lang, gusto kong ilatag natin, halukayin natin kung saan siya nakakarating at kung ano yung kanyang inaapektuhan. Okay, sa ating buhay at sa ating paglilingkod. Sister Ofelia de la Cruz ng Baisa. Magandang gabi po. Sister Ofelia. Si Sister Joan Ibanez ng Silay, Cebu. Kung hindi ako nagkakamali. Si Brother Neil Despa Biladero, good evening sa inyo dyan sa Cavite. Sister Nancy Carani ng Quezon City. Si Sister Resi Septimo ng Rizal. Okay, taga Rizal si Resi. Si Brother Francis Giles o Gile. Okay, good evening. Si Brother Jimmy Escobar. Okay, ng Quezon City. Good evening sa iyo, Brother Jimmy. Isa siya sa mga Ningas si Club. Aishitero Sayonara. Pangalan mo ba talaga yan? Good evening sa iyo. O ano, hello, goodbye bang ibig sabihin niya? Magandang gabi po sa inyong lahat. So, sige, discuss natin nung nakaraan na Thursday ay faith alone. Why this other gospel deceives, destroys, and damns? Bakit siya nandadaya? Bakit siya nakakasira? At bakit siya, kapag pinaniwalaan mo siya ay hindi ka masisave kung ito yung paraan ng kaligtasan mo? So, hindi siya isang basta paniniwala lang. Okay, kundi nakakasira siya lalo na ng kaligtasan kasi wala kang tatanggapin ng kaligtasan kasi hindi siya biblikal. Um, Kaya tinatawag natin siya na other gospel kasi ang ibig sabihin ng gospel ay ito yung kapangyarihan ng Diyos ng kaligtasan, no? Pagliligtas, di ba? Based doon sa Romans 1 verse 16. So, at ang paraan ng madami ngayon na mga born again, madaming uh, mga Protestants, um, ay may pananampalataya ka sa time na nanampalataya ka, naligtas ka na. Past tense, saved ka na. 'Di ba? Past tense. Parang dahil naniwala ka sa isang creed o kaya naman naniniwala ka tungkol kay Jesus Christ, kung sino siya. Siya yung Panginoon, siya yung tagapagligtas. Um, Nung ikaw ay nanalangin, natanggapin mo siya sa puso mo. Madalas ito yung ginagawa, 'di ba, sa mga simbahan. So very easy, believism. Madaling paniniwala lang. Wala kang gagawin, hindi ka ini-expect na gumawa ng kahit ano man kasi anything na gagawin mo, uh, like obviously repentance, hindi yun faith eh. Magkaiba yung faith sa repentance. Baptism, 'di ba? At yung iba pa na sinasabi natin yung Acts 2:38. So sinasabi nila Acts 2:38 ay puro gawa yan at hindi yan yung paraan ng kaligtasan. Even if ito ay tinanggap o kaya naman sinabi ng Apostol Pedro na gagawin ng mga tao uh, para sila ay maligtas at para sila ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan.
nung una siyang nangaral, di ba? After makareceive sila ng Holy Spirit. So, magandang gabi rin sa iyo, Sister Marivic Pisigan. Magandang gabi si Brother Israel Manalang. Magandang gabi. So, itong gospel na to na parang siya 2 minute, 'di ba? Mabilis lang. Save ka na. Okay, so galing ito katulad ng pinag-usapan natin noong nakaraan dito kay Martin Luther. Okay, so props kay Martin Luther kasi siya ay nanindigan laban sa Catholic Church o masamang paniniwala, maraming masamang paniniwala o maling paniniwala ng Catholic Church nung panahon niya, 'di ba, starting from 1521 onwards hanggat sa mamatay siya noong 1546. So tinawag siya na ama ng mga protestante o ng mga reformista, si Martin Luther. So yung simbahang katoliko ay punong-puno ng mga uh, paggawa na hindi base sa scriptures na paggawa, indulhensya, penance, ba imbis na magsisi ka lang pero pagagawin ka nila ng kung ano-ano, mag-pray ka ng ganito kadami, ganito kahaba, gumawa ka ng ganito, mag-alay ka ng ganyan, o kaya naman magbayad ka ng mga panalangin ng mga tao, panalangin ng mga pari, panalangin ng mga kardinal, kahit panalangin ng Pope. At habang tumataas yung ranggo ng mananalangin para ikaw ay mapatawad o kaya naman mapatawad yung mga namatay na mga kamag-anak mo at mailipat sila mula sa impyerno, sa purgatorio, pupunta sa langit daw, ay nagmamahal yung bayad. So itong mga indulhensya yung tawag doon, indulgence. 'Di ba? Ang isa sa mga prinotesta ni Martin Luther kasi isa siyang dating pare. Okay, teologo, pare, uh, siya ay taga siya ay manunulat at iba pa. Actually siya ay gumawa sa kanyang sariling lingwahe sa German na lingwahe ng New Testament German nung panahon niya. So kaya lang galing din sa kanya yung yung paniniwala, nagsimula sa kanya yung paniniwala na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa na katulad ng nakita, nasaksihan niya at kanyang nakasanayan sa katolikong simbahan. So, meron siyang mga scriptures na pinagbabasihan at nabuo yung pananaw na yung limang alone o solas, di ba? Sola Scriptura, salita, scriptures lang, sola gratia, sa biyaya lang, solo fides, pananampalataya lang. Yun, yung pananampalataya lang. Solus Christus, diba, kay Kristo lang, at solo Dio, gloria sa pamamagitan lang ng kalulatian ng Diyos o sa kalulatian ng Diyos. So, tayo naligtas, sabi nila sa paniniwala nila, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya lang, sa pamamagitan ng pananampalataya lang, kay Kristo Jesus lang, ayon sa kasulatan lang, para sa kalwalatian ng Diyos lang. So puro lang ito pero limang alone. Dapat hindi, di ba? So, yan yung kanilang paniniwalaan. At na-carry over yung sola gratia, sola fide, di ba? Sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya tayo naligtas kay Kristo lang. So, we're saved by grace through faith in Christ, in Christ Jesus. Kaya lang ginawa nila, we're saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nilagyan nila ng ganon na pananaw. So kaya lang, ang sabi ni John Calvin, isa din siya sa mga nagpundar ng mga protestanting simbahan, nagpatatag ng protestanting paniniwala. Faith alone saves. Nagliligtas ang pananampalataya lang, sabi niya. But the faith that saves is not alone. Pero ang pananampalataya nagliligtas ay uh, hindi siya lang, nag-iisa lang, 'di ba? May iba pa na uh, na kasama. Hindi ko lang alam kung bakit sinabi ng faith alone saves. 'Di ba? Kasi kung faith alone saves, 'di ba? Pananampalataya lang ang nagliligtas, ibig sabihin hindi na siya dapat madagdagan. Pero bakit sinabi niya ang faith that saves is not alone? So sa Romans 3:28, ito yung pinagbabasihan nilang scripture. For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. So tayo ay naniniwala, 'di ba? Sabi niya dito na tayo ay inaring ganap sa pananampalataya, declared not guilty. So that means tayo ay wala ng kasalanan, so tayo ay ligtas. Hindi sa pamamagitan ng
gawa ng kautusan. So diniscuss natin nung nakaraan yan na yung passively, ang sinasabi sa Ephesians 2 verse 8 at saka 9 ay works of the law yun, hindi lamang works ng mabubuti na ginawa natin para maligtas tayo. Katulad ng sinasabi ng Romans 3:28. Diba? Kaya lang, ginawa ni Martin Luther dito sa 3:28 na to ng Romans, sa kanyang German New Testament Bible, ay dinagdagan niya ng word na alone. Naging faith alone. Parang ganito. For we hold that one is justified by faith alone, apart from works of the law. Pero sa Greek, wala yung word na alone sa New Testament. Dinagdag ni Martin Luther. Okay? At ayaw na ayaw niya yung James, lalong-lalo na yung James chapter 2. Kasi nandun din yung faith alone. Kaya lang, ang sinasabi niya, hindi nakakapagligtas yung faith lang o yung faith alone na hindi nakakapagligtas. Kasi sabi niya sa James 2 verse 24, you see that the person is justified by works. Inaring ganap tayo sa pamamagitan ng mga gawa, di ba? And not by faith alone, at hindi ng pananampalataya lang. So, this is the only part ng scriptures na binanggit yung faith alone na praise at hindi pa siya positive. Di ba? Negative siya. Ang sinasabi niya, ang faith alone hindi nakakapagligtas. Eventually, yun yung discussion na buo dito sa chapter 2 verse 14 hanggang 26 na ang pananampalatayang walang gawa ay incomplete, useless, dead, di ba? At hindi nakakapagligtas. Yun yung kanyang thesis dito. So, ayaw na ayaw ni Martin Luther ng James. Ang sinasabi niya ito ay gospel of straw. Ibig sabihin, ah, hindi siya yung metal. Ibig sabihin, hindi siya yung gold at saka silver at hindi siya pwedeng makapag-hold. Okay, kung sakali sa judgment. So Romans 1 verse 17, napag-usapan din natin ito, dinadaanan lang natin for review. In it, the righteousness of God, sa Ebanghelyo, sabi niya, sinabi sa verse 16, di ba? Gospel is the power of God unto salvation. In the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Ang katwiran ng Diyos ay nahahayag sa Ebanghelyo sa pananampalataya uh, patungo pa sa isa pang pananampalataya na parang lumalago yung pananampalataya. 'Di ba? Yun yung pananampalataya na dapat gamitin natin sa ebanghelyo. Yun yung pananampalatayang nagliligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo. Faith to faith. Okay? Yung para bang uh, faith in the beginning to end. Faith beginning to the last, 'di ba? Faith yung makikita mo. Simula nung magsimulang yung tao hangga't siya ay magpatuloy at mamatay. Kaya nga sabi niya, as it is written, the righteous shall live by faith. Yung mga taong mayroong righteousness of God, hindi to righteousness natin, kundi righteousness of God, who is Jesus. Si Jesus yung righteousness ng Diyos at yun yung righteousness natin. Diba? So, siya yung basihan ng ating pananampalataya. Kaya kapag nanampalataya tayo sa Kanya, di ba, hindi lang sa Kanyang persona, kundi sa Kanyang mga sinabi. Okay, at obviously, kapag mayroon siyang sinabi, kinakailangan nating paniwalaan. Para totoong naniniwala tayo sa Kanya. At tayo'y mabubuhay, sabi niya, dahil may katwiran tayo niya, mabubuhay tayo sa pananampalataya. Na para bang sinasabi niya, tayo ay nabubuhay na nananampalataya. Hindi tayo isang beses lang mananampalataya at ligtas na tayo. Kundi naliligtas tayo at nananatili tayong righteous kasi nagpapatuloy tayong nananampalataya. Kasi buhay natin siya, diridiretso. So, hanggat sa mamatay tayo, tayo ay nananampalataya, tayo ay gagawa, tayo ay hindi lamang maniniwala as we shall see. Sa Hebrews 12 verse 2, sabi ni Paul dito, looking to Jesus, so hindi tayo titingin sa kahit kanino, kay Jesus tayo titingin, the founder and perfecter of our faith, the author, the perfecter of our faith. Siya yung nagsimula, siya yung author, di ba? At siya yung magdadalisay, magdadagdag ng kung ano yung kailangan sa pananampalataya natin. Kasi titingin tayo sa Kanya, di ba? At tayo ay magdadasal, tayo ay hihingi, at siya ay magbibigay sa atin. At gagawin niya yung pananampalataya nating akma sa ating mga kalagayan. Gagawin niya na makaya nating masunod yung ating pinaniniwalaan sa Diyos natin. So, sabi niya, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, seated at the right hand of the throne of God. Pero, yung faith ay, nagsisimula siya at nagpapatuloy siya. Yun yung totoong pananampalataya na nagliligtas. Hindi lang yung nanampalataya tayo nung tinanggap natin si Jesus at yun na yun.
'Di ba? At hindi yun yung pananampalataya na sinasabi ng scriptures na nagliligtas. So, sabi niya sa Hebrews 10 verse 38 to 39, my righteous one shall live by faith. Nandito na naman siya, di ba? Nagpapatuloy tayong righteous kasi nabubuhay tayo sa pananampalataya. And if he shrinks back, kung siya ay umatras, kung hindi na siya magpatuloy, my soul has no pleasure in him. Hindi na matutuwa yung kaluluwa ko, sabi ng Diyos. We are not of those who shrink back and are destroyed. So, kapag titigil tayo sa pagsampalataya, titigil tayo na hindi na tayo mananampalataya, titigil na rin tayong matuwid. At ano nang mangyayari sa atin? Babalik tayo. Saan? Sa hindi matuwid na kalagayan at therefore sa distraction, 'di ba? I-destroy na kalagayan, ikukundina na kalagayan. Sabi niya, we go back to distraction. But sabi niya hindi tayo ganun, but of those who have faith, nananampalataya, nagpapatuloy, uh, for the preservation of our souls, para sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Therefore, ang kaligtasan ay nagpapatuloy siya na pananampalataya. 'Di ba? At aktibo siya. Merong nag-comment si Brother Mes, nag-comment nung nakaraan, na yung faith ay verb, ito ay active na aktibo na tugon. Hindi siya passive. Hindi siya mental assent lang na naniniwala tayo ng information, kundi tina-transform tayo ng information na pinaniniwalaan natin. Hindi lang tayo naniniwala sa doctrine, naniniwala tayo sa person, kay Jesus, di ba? So, yung faith alone ay wala siyang tutungtungan. 'Di ba? Kasi faith in itself sa Hebrews 11 verse 1, faith is the substance. Ito yung ground, ito yung foundation. Meron siyang substance, hindi siya buhangin kundi bato siya. Tungtungan siya, meron siyang laman, 'di ba? Tungtungan siya. Pero umpisa lang siya para pagtayuan ng ating sarili, ng ating buhay, uh, ng ating paglilingkod at ng ating kaligtasan. So, sa Matthew 28 verse 19 to 20, ito yung Great Commission. Okay, yung pagbibigay ng huling habilin ng Panginoon sa simbahan, sa mga mananampalataya. Sabi niya, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. So, alam na natin ito. Alam na natin ito, 'di ba? So, kaya lang kapag naniniwala tayo na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang at wala tayong gagawin, nagkakaroon ng great omission from the Great Commission. Kasi itong Great Commission, hindi lamang ito utos ng Panginoon sa simbahan na gawin niya, kundi ito yung paraan ng pagliligtas sa mga tao na responsibilidad na ipaalam ng simbahan. Okay? So kapag tinanggal mo yung gagawin ng mga tao, okay, sa kanilang proseso ng pagliligtas, kasi salvation is a process, it's a life. 'Di ba? Ito ay mahabang proseso habang nabubuhay tayo. Tinatanggal natin yung malaking parte ng pagsunod, ng paggawa ng discipline o discipleship. Okay, um, yung mga utos, yung doctrine, tinatanggal natin 'yon. Kung faith lang kay Jesus, 'di ba, yung pinaniniwalaan natong nating paraan ng kaligtasan. Ano pa ang silbi ng Great Commission, 'di ba? Para saan ang Great Commission? Ito yung pag-utos ng Panginoon para sabihin yung kaligtasan sa mga tao. So sabi ni Jesus, go, make disciples. So ito yung gagawin ng mga Christians. Go, make disciples. Gumawa tayo ng mga alagad. Okay? Hindi lamang gawin natin silang mananampalataya. Hindi yung imbitahin natin sila para makinig. Hindi yung tayo ay magdagdag ng members. Hindi lang yon. Kundi kapag yung members natin, yung tagapakinig natin, yung mga bisita natin, yung mga mananampalataya, hindi sila nagiging alagad, hindi sila magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi sila karapat-dapat, 'di ba? Yun yung sinabi niya. Ang disciples ay karapat-dapat, 'di ba? So nagpapatuloy yung pag-aalagad kasi ito'y patuloy na pag-aaral at pagtuturo. At hindi lamang ito responsibilidad ng bawat member ng simbahan, kundi tayo din mismo ay dinidisciple pa rin hanggang ngayon. Natututo tayo para sundin yung ating natutunan.
At yung pagsunod natin na hindi lamang pagsunod sa natutunan natin, yun mismo yung pagsunod sa Panginoong Jesus. Tinuturuan tayong sumunod sa Panginoong Jesus. Diba? Those who have believed but never been discipled, okay, ay kinakailangan silang mag-commit to a formal study of Christ's commands. Kasi yun yung ibig sabihin ng discipleship dito eh. Merong set ng doctrine, merong set ng salita ng Panginoon na dapat nating paniwalaan. Hindi lamang siya isang verse, dalawang verse, tatlong chapter, kundi madaming salita, 'di ba? 31 plus 31,000 plus na mga verses. Yung ating salita ng Diyos, yung ating Bible, di ba? Kaya lang, kung naniniwala tayo sa Kanya, dapat i-commit natin yung sarili natin sa discipling, no, discipleship. Formal na pag-aaral ng mga salita niya. Di ba? Kasi yung ibig sabihin ng discipleship. Di ba? At sinong i-disciple na pupuntahan natin? All nations. Di ba? Tapos sabi niya susunod, baptizing them. Hindi lamang tayo magdi-disciple, magtuturo. Yan, natuto sila, nanampalataya sila. Pero hindi naman sila gagawa. May gagawin. Afterwards, sabi niya, mag-i-baptize sila. 'Di ba? Yun yung outward manifestation ng faith na nabubuo, okay, na umusbong dahil yung mga tao ay nakakarinig ng mga salita ng Diyos, di ba? Faith comes by hearing. At ano ang tugon ng mga taong nakarinig ng salita at tinubuan ng mga pananampalataya para sa kanilang kaligtasan? Susunod sila sa kanilang mga natutunan. At yung pinaka first ay baptism. Sa Luke chapter 24, ang nakalagay doon ay repentance. Okay? Baptism, repentance, manampalataya, yan yung makikita natin sa Mark. So, ito yung tugon sa salita. Ito yung unang-unang gagawin ng mga taong nakarinig. Mananampalataya sila, magsisisi sila, magpapabautismo sila. At obviously, tatanggap sila ng Holy Spirit, sabi ng John. Diba? Para sila ay born again. So, to omit baptism or treat it as optional. At ganito yung ginagawa ng mga taong naniniwala sa faith alone. Ang baptism, ang repentance ay works. Hindi sila part ng kaligtasan. Yun yung sinasabi nila. Or, kung gagawin man yan ay, dahil hindi siya part ng simbahan, kahit kailan mo gawin yan, kasi optional siya, is to cancel entry into the transformed life. Hindi pwedeng magsimula yung transformed, yung new life, di ba, newness of life, kung hindi tayo ibabaptize. Romans chapter 6 verse 4. Di ba? Kung hindi tayo mamamatay kay Jesus sa kanyang kamatayan, hindi tayo ililibing sa kanyang pagkalibing, at hindi tayo mababangon sa kanyang resurrection sa tubig ng bautismo, hindi tayo makakapagsimula ng newness of life, mga bagong buhay. Yung transformation hindi siya magsisimula. Sa baptism ay napakahalaga, as we shall see. Sa Acts 8 verse 35 to 36, nandito yung pinangaralan ni Felipe na uh, na eunuch, yung bating, okay? At nagbabasa siya ng salita ni God sa Isaiah at hindi niya naiintindihan. So, inutusan ng Holy Spirit si Felipe na lumapit sa kanya at i-explain sa kanya yung binabasa niya. Tapos, sabi niya dito, then Philip opened his mouth. And beginning with this scripture, doon sa binabasa nung bating, he told him the good news about Jesus. So, ang binabasa niya yata ay sa Isaiah, yung tungkol sa Isaiah 53, di ba? Yung tungkol kay Jesus doon. Yung suffering servant, di ba, na mamamatay dahil sa kasalanan, ganyan. Tapos, ikwento niya doon from the Old Testament, yung good news, yung gospel about Jesus. And as they were going along the road, they came to some water. And the eunuch, sabi niya, said, "See, here is water. What prevents me from being baptized?" Wala kang makikita, di ba, na sinabi ni Felipe na magpabautismo ka, okay, basta ang kinento lang niya good news. Pero obviously, marami pa siyang sinabi. Kasi sabi niya, as they were going along the road, they came to some water. Nung nandun na sila, nakakita silang tubig sa gilid, siguro, sabi ng eunuch, nandito yung tubig, at ano yung pipigil sa akin para magpabautismo? Na para bang nabanggit sa kanya ni Felipe, 'di ba? Hindi lamang yung good news, kundi yung response sa good news, 'di ba? Dahil kung naniniwala ka, magpapabaptize ka, katulad ng sinasabi ni Jesus sa Mark 16, verse 16. So sabi ng eunuch, nandito yung tubig.
'Di ba? Wala makakapigil sa akin para magpabaptize at binautismuhan siya. 'Di ba? Hindi ka lang makikinig ng ebanghelyo at maniniwala. Sa Acts 10 verse 47 to 48, yung sangbahayan ni Cornelius, buong sangbahayan niya. 'Di ba? So nakatanggap sila ng Holy Spirit habang nakikinig sila ng ebanghelyo. Tapos sabi ni at nag-speaking in tongues sila. Sabi ni Peter dito, can anyone withhold water for baptizing these people? 'Di ba? Meron bang pipigil ah, na sila'y bautismuhan sa tubig itong mga taong ito na tumanggap ng banal na espiritu katulad natin, sabi niya. Kasi nag-speaking in tongues din sila. And he commanded them to be baptized. At pinag-utos niya na sila ay bautismuhan. Kagad-agad. Di ba? Nanampalataya sila, dumating yung Holy Spirit sa kanila, nag-speaking in tongues sila, pero kinakailangan silang bautismuhan. Nanampalataya sila dahil nakarinig sila ng ebanghelyo at nanampalataya sila, pero kinakailangan silang mabaptize. So, kinakailangan na dahil na meron na silang pagsampalataya, meron silang dapat gawin. At baptism yung pinakauna. Sa Acts 2 verse 41, sandali lang po kasi kinakati yung lalamunan ko. So tinitingnan natin yung madaming mga pakikipagsapalaran ng mga unang Christian sa Book of Acts ng pagpapahayag ng salita. At nakikita natin yung tugon ng mga tao ng faith nila. Dito, pagkatapos sabihin ni Peter sa mga nagtanong, dahil nasaktan yung puso nila sa Acts 37, mga kapatid, anong gagawin namin? Sabi ni Apostol Pedro, magsisi, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa um, pangalan ni Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at kayo tatanggap ng banal na Espiritu. Eventually, sabi niya dito, those who receive His word were baptized. Nagpabautismo yung mga tumanggap ng salita niya. Ibig sabihin, naniwala sa Ebanghelyo at iba pang pagpapaliwanag ng apostol. And there were added that day, the same day, ang tugon nila the same day sa Ebanghelyo ay baptism. So, kaya lang ang sinasabi ng iba, hindi ito mahalaga. Pero ang sinasabi ng Bible, mahalaga siya para sa lahat. Sa discipleship, ibabaptize sila. Pag nakarinig sila ng ebanghelyo, sa evangelism, ang tugon ay ibabaptize. Sa pangangaral ng salita. Kasi bakit? Ito yung panlabas na pruweba na may faith yung tao. Dahil nakarinig siya ng salita ng Diyos. The same day, the faith alone formula often stops at belief. Yun lang, kapag naniniwala ka sa faith alone, titigil ka na sa paniniwala lang. Hindi ka nagagawa. 'Di ba? Kaya nga yung doctrine na napakadami sa Bible, kahit hindi mo na sundin 'yon. 'Di ba? Hindi nila sinasabi 'yon, pero actually yung kanilang ipinapahiwatig kasi wala ka nang i-expect sa isang tao na nananampalataya. Sa verse 42, they devoted themselves. So hindi lamang sila nagpabautismo, naging deboto sila. Ibinigay nila yung kanilang sarili. Saan? Sa pakikinig ng mga turo. So nagpatuloy sila sa meeting. Punta sila sa meeting. Sa fellowship. Sa communion. Sa prayers. Kaya kadalasan, yung mga churches at mga Christians na naniniwalang faith lang, madalas hindi sila nagkukumunyon linggo-linggo. Kahit na yung mga unang Christian sa Book of Acts, nagkukumunyon sila araw-araw. Ganun kahalaga yung discipline na ito. Kasi disciples sila may discipline sila. Nagpipray sila, nagpa-fasting, generous sila. Mababasa mo dito 43, 44, 45 hanggang 47. Nag-worship sila, praise and worship. Nagtutulungan sila at nag-witness sila at dinadagdag ni Lord yung nawi-witnessan nila sa simbahan. At lahat ng ito ay gawa ng pananampalataya. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin hindi. Di ba? Kasi ito yung kanilang buhay. Kaya lang, sa faith alone, nag-i-stop na siya sa faith lang. Naniwala na ako, wala na akong gagawin. Hindi aatin ng fellowship yan. Pero minsan, ganun din yung ugali ng mga tao sa church natin sa CLA. 'Di ba? At yun yung uh, uh, nakakapagpababa ng puso ng mga pastors at ng mga leaders. Kasi kahit anong sabihin mo, yung mga tao talagang magliliban sila. 'Di ba? Iniisip siguro nila, umatin naman ako nung nakaraan kaya kahit hindi na ako umatin ngayon. Wala silang katulad ng devotion
na mga totoong mayroong pananampalataya na nakalagay dito sa scriptures. Araw-araw silang nag-meeting. Ito yung ginagawa nila nung unang panahon. Hindi ko sinasabi na gawin natin yon. Pero show up, di ba? Kasi yun yung isa sa mga pruweba ng devoted na tao dahil meron siyang pananampalataya. Gagawa talaga siya. Sa Matthew 28 verse 9 to 20, ulit sa dulo, sabi niya, pagkatapos na mag-go, mag-disciple, mag-baptize, pagkatapos silang mabaptize, teaching them to observe all that I have commanded you. So, ito yung pagpapatuloy ng buhay sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya dumadating sa pakikinig ng salita. Habang tinuturuan ka, nagpapatuloy na nabubuhay ka sa mga katuruan na yan. Pero hindi lamang nagpapaturo ka, kundi you are continuously observing too. Ikaw ay nagpapatuloy na sumusunod kasi yun yung ibig sabihin niyan. So, sabi ni Jesus, at turuan pa sila pagkatapos silang mabaptize, 'di ba, na nasundin lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. At marami siyang kautusan. 'Di ba? Ang Panginoon. At sabi niya, I am with you always by the Holy Spirit. 'Di ba? God is with us. Jesus is with us by the Holy Spirit. So, nagpapatuloy yung buhay pananampalataya sa nagpapatuloy na nakakarinig, natuturuan ng salita ng Diyos yung tao at nagpapatuloy siyang sumusunod. Modern churches teach that faith is simply agreeing with facts about Jesus. 'Di ba? Si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay tagapagligtas, si Jesus ay namatay at nabuhay ulit. Pagkatapos nun, wala na, ligtas na ako. Wala na akong gagawin. Hindi nila i-commit yung sarili nila sa church. Minsan kahit sa meeting, hindi nila gagawin yon. Diba? At you beg them. Parang mamamalimos ka sa kanila ng commitment. Mamamalimos ka sa kanila. Magmamakaawa ka sa kanila. Para sa kapakanan nila pero hindi nila nakikita yon. Para sa sarili nilang discipleship pero hindi nila nakikita yon at pinapahalagahan. Hindi lamang sa modern churches, unfortunately kahit sa Christ life. 'Di ba? Hindi tayo nagpapatuloy sa teaching at hindi tayo nagpapatuloy sa discipleship ng Panginoon, sa discipleship program niya. Kasi sa palagay natin, kung ano yung natutunan natin yun na. No, we have to continue. 'Di ba? Acts 38, John 3:3, Romans 8 verse 9 at itong mga scriptures na ganito ay mahalaga pero hindi sila yung kompleto na salita o commandment ng Panginoon. Sa 1 Peter 3:20 to 21, sa panahon ni Noah, ilan yung nabuhay, 'di ba? At pumasok sa daong, sa ark, 8. Si Noah, si Mrs. Noah at yung mga anak niya at mga asawa ng mga anak niya. Pero yung iba sila ay napahamak. Dito, kinikwento ni Peter yon because they formerly did not obey. Dahil sila ay naging suwail, hindi sila sumunod. Okay? Hindi niya sinabing hindi sila nanampalataya kay Noah, hindi sila sumunod. When God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, habang ginagawa ni Noah yung ark, sila din ay nangangaral, 'di ba, na magkakaroon ng judgment at ito yung kaligtasan, 'di ba? Pumasok kayo dito, pero hindi sila sumunod. In which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. Sila ay naligtas sa pamamagitan ng tubig. Okay, yung tubig na yon ay nagligtas sa kanila. Okay, kasi hindi sila namatay yung mga taong makasalanan at hindi sila na hawa. 'Di ba? So, pero ang sinasabi niya, naligtas sila ng tubig, okay? At sinasabi niya mayroong flood na dadating, magsisi na kayo si Noah kasi siya ay preacher of righteousness. Pero hindi sila naniniwala sa mensahe niya ng good news na there is salvation kasi mayroong ark na pinapagawa yung God, 'di ba? At um, yun yung kaligtasan pero ayaw nilang makinig. Sabi niya, baptism, sabi ni Peter, which corresponds to this. 'Di ba? Ito yung kahawig. Yung tubig na nagligtas kina Noah, yung bautismo ngayon, ang kahawig nun na nagliligtas sa atin. Ngayon, sabi niya, not as a removal of dirt, sabi niya, from the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Baptism saves you now. Sabi niya, through the resurrection of Jesus. Bakit tayo magpapabaptize? Kasi si Jesus ay namatay. Si Jesus ay nalibing. Si Jesus ay nabuhay ulit. Tayo din ay patay, tayo ay nililibing sa tubig ng bautismo at tayo ay ibinabangon at nabubuhay ulit. Para bang ganun? Nare-reenact yung ginawa ni Jesus. And by reenaction of the death and resurrection, burial and resurrection of Jesus, sa baptism ng water natin, tayo ay nagpapakita ng ating pananampalataya doon sa ginawa ni Jesus.
Okay? At sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, tayo ay ah, naliligtas ng tubig ng bautismo. Na-apply sa atin yung salvation na nakuha ni Jesus. Okay, nung siya ay namatay, nalibing at nabuhay ulit. Which is, yun yung gospel. Di ba? Kaya nga, nagliligtas yung bautismo sa tubig. Hindi yung water, okay, kundi yung resurrection ni Jesus. So, dahil tayo ay nagpapabautismo, si Jesus Christ ay nag-resurrect upang malinisan tayo, namatay, nalinisan tayo para sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan. 'Di ba? Na-apply 'yon sa atin sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. Ito yung ano natin, pagpapakita natin na tayo naniniwala na si Jesus Christ ay nabuhay at namatay at nabuhay ulit. 'Di ba? Tayo nagpapabautismo. At naililigtas tayo ng ginawa niya, ng kanyang resurrection sa pamamagitan ng tugon natin sa kung sakali. So, mahalaga na maintindihan natin, hindi tayo nananatili sa pananampalataya. Merong paggawa at isa lang yun sa mga gagawin. So, eventually, yung mga nabautismuhan na mga alagad, na sila ay nakatanggap ng Holy Spirit ng Day of Pentecost. Bakit kinakailangan pang tumanggap ng Holy Spirit? 'Di ba? Kung baptism saves, faith saves, uh, bakit kinakailangan pa? Kasi nga, life yung pananampalataya. The just shall live by faith. Diba? The righteous shall live by faith. Sa 2 Thessalonians 2 verse 13, we ought always to give thanks to God for you. Kinakailangan namin magpasalamat palagi sa inyo sa Diyos dahil sa inyo, brothers beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Diba? Pinili kayo ng Diyos upang maging mga unang bunga na maliligtas sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at ng paniniwala sa katotohanan. So, oo, naliligtas tayo ng paniniwala sa katotohanan, pero naliligtas din tayo sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu. At after justification, merong sanctification. So, yes, by faith we are justified. Pero tayo din ay dapat i-sanctify to be saved. Kasi ito yung susunod na process, or kasabay ng justification ay tatanggap tayo ng Holy Spirit, so tayo ay justified. Pero ngayon, tayo ay isa-sanctify o papapabanalin ng bagong buhay. Hindi na katulad ng buhay natin dati. Ang justification ay binabayaran niya yung kasalanan natin, inililinis niya yung kasalanan natin, pero kinakailangan nating maging mabuhay at magpatuloy na buhay sa pamamagitan ng buhay ng Espiritu at banal na buhay yon. At sa pamamagitan ng buhay na yon, ng sanctification ay naliligtas din tayo. Bakit tayo tatanggap ng Holy Spirit? Kasi siya ay namatay at nabuhay na. Di ba? Katulad ng sinasabi niya, available na yung Holy Spirit. Tumutugon tayo sa sinabi ni Jesus. Let's identify where we have abused or used grace as an um, excuse for complacency. So, masyado na tayong kampante, di ba? Na iniisip natin, meron namang biyaya yung Panginoon. So, kahit hindi na ako magpatuloy sa kabanalan, sa morality, etc. Di ba? Kaya na-abuse yung grace. O kaya ginagamit siya, di ba, para maging excuse para hindi na tayo magpatuloy sa mabuting paggawa at mabuting pagsunod. Therefore, nagiging hindi lamang tayo moral, nagiging righteous, at nagiging sanctified. So, kilalanin natin. Baka meron tayong mga pag-abuso sa biyaya ng Panginoon. Sinasabi natin, si Lord naman ay mapagbiyaya, kaya okay lang to. At baguhin natin yung mga ugali na yun. Baguhin natin yung mga tugon. Baguhin natin yung mga paggawa na ginagamitan natin ng litanya na may grace naman. Kaya kampante na tayo sa mga ganun. Kung sa palagay natin, naiintindihan naman ako ni Lord, kahit hindi muna ako umaten, naiintindihan naman ako ni Lord, kahit hindi ako nagdadasal palagi, hindi ako nagbabasa ng Bible palagi, hindi ako nag-share palagi, hindi ako naglalakad palagi. Ginagamit mo yung grace sa abusive na paraan. Repent, di ba? Mag-change tayo. Let's identify kung sakali. Kasi maraming lugar sa buhay natin ang isa-sanctify ng Holy Spirit as we are willing to surrender. Yung transformation niya sa mga aspeto ng buhay natin na ito ay dahan-dahan. Okay? Katulad siya ng buhay na lumalago. Sa Hebrews 12 verse 14, strive for peace with everyone. Okay? Makipagbaka tayo. O kaya naman pilitin natin, di ba?
na magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat isa, sa bawat tao, and for the holiness without which no one will see the Lord. At strive din natin yung sarili natin, hindi lamang sa kapayapaan with one another, kundi mabuhay ng banal o exclusive para kay God, yung pamamaraan ng pamumuhay natin. Okay? Kasi kung wala daw yung kabanalan, hindi natin makikita yung Panginoon. So, paano yun kung hindi natin siya makikita? Di ba? Dito, wala tayong mabuting relationship at doon, paano yon? Itatakwil niya tayo kung walang kabanalan. Kung faith lang, walang kabanalan, di natin makikita yung Panginoon. Matthew 5 verse 8, sabi mismo ni Jesus, "Blessed are the pure in heart," okay, yung mga nilinis na puso. Hindi lamang nilinis sa labas, kundi sa loob. Kasi sa puso nanggagaling yung kasalanan. "For they shall see God." Makikita nila yung Diyos. Diba? At ibig sabihin mukhaan, ibig sabihin malapitan, ibig sabihin meron tayong close, personal, face-to-face relationship with God. Ramdam mo ba si God? 'Di ba? Na nandoon sa yung presensya niya sa meeting, na ang presensya niya nandoon kapag nagdadasal ka, na nandoon yung presensya niya kapag binabasa mo yung salita ni God, na nandoon yung presensya niya kapag nakikipag-fellowship tayo sa kapatiran na siyang katawan ng Panginoon. 'Di ba? Meron ba tayong ganung pakiramdam or wala? Romans 6 verse 19. So sabi niya, I'm speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and lawlessness, leading to more lawlessness, di ba? Dati, binigay ninyo, inyong inihandog, di ba? Ibig sabihin, willfully inihandog ninyo, inihain, binigay ninyo yung mga sarili ninyo upang maging alipin, di ba, ng karumihan, ng kawalang kautusan hanggat sa mas higit pang pag salungat sa kautusan. Hindi ka talaga sumusunod. Impure ka, 'di ba, nung unang panahon. Pero ikaw ay nagboluntaryo, binigay mo yung sarili mo sa impurity at sa hindi pagsunod. So now, dahil saved ka na, dahil ikaw ay nabaptize na, 'di ba, yun yung sinasabi niya dito. So now present your members as slaves. Ikaw pa rin ay alipin, pero ibigay mo pa rin yung sarili mo. Saan nakatulad ng pagbibigay mo dati sa karumihan, ibigay mo yung sarili mo sa katwiran. Ibigay mo yung sarili mo sa kabanalan, sa pagpapabanal. Di ba? Alipin ka na dapat ng katwiran at ng kabanalan. At ang ibig sabihin nun, alipin ka na sumusunod ka. Kaya nga siya yung Panginoon kasi meron kang gagawin ayon sa Kanya. Sa verse 22, "But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end eternal life." This is the process of salvation. We're sinners and then freed from sin, justified, become slaves to God. Okay, tayo ngayon ay alipin na ng Panginoon, tayo ay susunod, tayo servants of God. The fruit you get, yung bunga nitong pagiging slaves o tagasunod ng Diyos ay sanctification. Hindi ka pwedeng maging banal kung hindi ka susunod kay God. Hindi ka magiging banal at na nagpapatuloy na banal kung hindi ka locked in, 'di ba? Sa pagsunod mo sa kanya as katulad ng slaves. Pero yung sanctification natin sa pagsunod natin sa kanya, ang bunga noon walang hanggang buhay. Yun yung susunod na verse, 'di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa verse 23. Pero ang kaloob na libre ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Yes, libre siya. Pero kapag tinanggap mo yung kaligtasan ng to, wala na yung kabayaran ng kasalanan. Free ka na doon. Kaya lang, ikaw ngayon ay magiging alipin na ng Diyos at ikaw ay magpapatuloy sa katwiran sa kabanalan hanggang sa buhay na walang hanggan. Yan yung process ng kaligtasan. Libre siya, yes. Pero papasok ka sa isang proseso. So hindi lamang pananampalataya, hindi mo mababasa dito yung pananampalataya na proseso kasi lahat ng ito ay proseso ng pananampalataya. Sa 1 Timothy 2 verse 15, "Yet she will be saved." 'Di ba? Maliligtas, 'di ba? Yung babae, ito yung kinikwento dito ni Apostle Paul. If she, dapat hindi they yan. Kaya lang sa English Standard Version ay they. If she continue in faith, love, holiness, with self-control. So, kung maliligtas siya kung magpapatuloy siya saan? Hindi lamang siya once mananampalataya, kundi magpapatuloy siya sa pananampalataya at pag-ibig at kabanalan, sabi niya. Diba? So, ito yung paraan ng kaligtasan. You will be saved because you are continuously believing, continuously loving, agape yan, agape.
Holiness, sacrifice in action ng agape. And holiness, kabanalan with self-control. Yan yung kaligtasan. Ito yung sinasabi ni Paul kay Timothy. So, kinakailangan mo ng faith, pero kinakailangan mo ng holiness. At higit sa lahat, kinakailangan mo ng agape or love. Katulad ng sinasabi niya dito. Faith and love. You will be saved if you continue in faith and love. So mayroon kang faith at saka love. Galatians 5 verse 6, in Christ Jesus, okay, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything. Walang kwenta yung circumcision or uncircumcision, Gentiles at Jewish. 'Di ba? Kundi kung ikaw ay na kay Kristo, wala na lahat 'yon. Wala na yung Jewishness or Gentile, pagiging Gentile mo, wala na 'yon. Kundi in Christ, tanging pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig ang may kwenta. Okay? Faith through working with love. Yan yung may kwenta. So hindi lamang pananampalataya kapag na kay Kristo ka or saved ka na kay Kristo ka na, 'di ba? Mayroon kang pananampalataya na gumagawa through love. Hindi lamang siya faith, kundi faith working. Okay? Faith working with love. 1 Thessalonians 3 verse 6, mababasa mo ito sa mga sulat ni Apostle Paul sa chapter 1 pa lang, mababasa mo nito yung faith, yung love, okay, love or faith. Puntahan mo yung mga different epistles niya, mababasa mo yan sa umpisa. Grace, love, faith, yan yung mababasa mo sa umpisa. Dito sa chapter 3 verse 6 ng 1 Thessalonians, but now that Timothy has come to us from you and has brought us the good news of your faith and love. So, good news na rin yung faith. Hindi lamang yung faith ng mga tao, kundi yung love nila. Ito yung gospel din, di ba? Mabuting balita na mayroong faith at mayroong love. Hindi lamang faith, kundi love. 1 Corinthians 13 verse 2. Kasi sabi dito ni Paul, nung pinapaalalahan niya sila tungkol sa gifts, kahit mayroon kayo ng lahat ng pananampalataya na pwede nyo mapalipat yung mga bundok. Di ba? Kasi yun yung sinasabi ni Jesus sa aral niya sa Ebanghelyo. Di ba? Kahit na mayroon kang kasing butil lang ng mustasa ng pananampalataya, pwede mong palipatin yung bundok. Sabi niya. Pero sabi ni Apostle Paul, if I have all faith, lahat ng faith, lahat ng uri ng faith, o kaya yung buong kumpletong pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, I am nothing. At eventually, sa dulo nitong chapter na to, sabi niya, yung greatest is love. 'Di ba? Merong faith, merong hope, pero the greatest is love. Ito yung sinasabi niya. Kasi sabi niya, kahit meron akong lahat ng pananampalataya. So, paano yung faith alone? Nothing ka pala kung wala kang love, yung agape. 'Di ba? Kasi yun yung bunga ng buhay ng Espiritu sa atin. The fruit of the Spirit is love, agape. John 14 verse 15, and if you have agape, you will keep my commandments, sabi niya. If you love me. Kasi yun yung kautusan na dalawa Love God, love others as yourself. 'Di ba? Baka kaya mong sundin yung kautusan ng Diyos. At susunod pa rin tayo sa kautusan. Pero sa pamamagitan ng pag-ibig, masusunod natin siya. Dahil sa pag-ibig, hindi dahil takot tayo, hindi dahil mayroong pagpapala at tayo sinusuhulan, kaya tayo susunod, kundi dahil sa pag-ibig sana. Kasi kung may pag-ibig tayo sa Kanya, agape, at ito'y galing sa Holy Spirit, tayo ay susunod. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa mga tao noon, di ba? Bakit niyo tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi naman kayo sumusunod. James 2 verse 15 to 17. Sabi ni James dito, kapag merong kapatid na mahirap o kaya naman wala siyang damit o kaya kulang yung kanyang pagkain at merong nagsabi sa inyo, go in peace, be warm and filled. Para bang, sige, salita lang lahat, go in peace. Para bang ginugusto ko na ikaw ay maging warm and filled without giving them the things needed for the body. What good is that? So also, faith by itself, if it does not have works, is dead. Faith alone, faith by itself, is dead. Kung hindi ka marunong maging generous o kaya hindi ka nagiging giver katulad ng iyong Panginoon o katulad ng iyong Diyos. For God so loved the world, He gave. Diba? So, ito yung sinasabi niya na pruweba ng pananampalataya. Tayo ay gumagawa. Pero kung may pananampalataya lang tayo at wala tayong gawa na patay, hindi tayo gagawa. Kahit sa kabutihan ng iba. Ngayon, parang ganito din yung sinasabi tungkol sa love sa 1 John 3 verse 17 to 18. If anyone has the world's goods, tama, di ba? Meron kang lahat ng mga
mga bagay ng sanglibutan, and sees his brother in need at merong pangangailangan yung kapatid mo, yet closes his heart against him, sinarado mo yung puso mo sa kanya, how does God's love abide in you? Paanong nakatira yung agape ng Diyos sa iyo, yung God's love? Little children, let us love, or let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So, yung totoong pag-ibig ay gumagawa siya. Ganon din yung totoong pananampalataya. Dahil patay yung pag-ibig pag sinasabi lang in word or talk. Pero kapag ito'y ginagawa, ito ay katotohanan. Ito ay totoong pag-ibig at totoong pananampalataya. At kinakailangan nag-work yung dalawa para sila ay maging totoong pag-ibig at totoong pananampalataya, sabi ng Scripture. Do you know a brother in need? Move from thinking love to doing love. Kung may kakilala ka na may pangangailangan, di ba? Sorpresahin mo naman. Di ba? Hindi lamang puro prayer, puro encouragement. Kung may magagawa ka, kahit ano pa man yan, di ba? Ipakita mo siya sa gawa. Kung sakali. Di ba? Sorpresahin natin yung mga kapatid natin. Sorpresahin natin kahit sino yan. Leaders natin yan o members ng simbahan natin. O kaya kahit sinong tao. Lalo na na mahalaga sa atin. Huwag lang nating iniisip na love natin sila. Let's not love in secret. Okay? Mag ano tayo, maging ipakita natin yung pag-ibig natin. So, holiness, discipline, love, 'di ba? Yan yung kinakailangan natin, hindi lamang pananampalataya para magpatuloy yung kaligtasan at maging buhay yung pananampalataya natin. Hanggang judgment ay kinakailangan yung pananampalataya or kinakailangan na maintindihan natin na meron tayong iba pang gagawin bukod sa pananampalataya lang. Ecclesiastes 12:13 to 14. The end of the matter, all has been heard. Okay, ito na yung ito na yung kabuuan ng lahat ng bagay. Sabi na narinig na natin. Fear God, keep His commandments. This is the whole duty of man. Katakutan natin yung Diyos, di ba? Dapat meron tayong reverent fear sa Kanya. Dahil God siya di ba? At sumunod tayo sa Kanyang kautusan. Ito yung buong katungkulan natin bilang tao. Hindi magtrabaho, magmahal ng kapwa, hindi yung magkaroon tayo ng mga ano natin, mga kinahuhumalingan natin siguro na entertainment at iba pa, 'di ba? Kung may mga pets, 'di ba? 'Yan yung ating mahalin, etc. at atupagin. This hindi yan yung buong katungkulan natin. Ang buong katungkulan natin ay relate to God with fear and obey Him. For God will bring every deed into judgment. Kasi lahat ng ginawa mo ay hahatulan ng Diyos. Ito man ay sikreto, mabuti o masama. Diba? So, nagiging walang kwenta lahat kapag ginagawa lang natin yung duty, hindi sa Diyos. Kahit na ano pa mang duty yan sa palagay natin na makabuluhan, sa trabaho, sa karir, sa tao, sa pets, 'di ba? Na ginagawa natin. Hindi dapat meron tayong paggawa sa Diyos. Kasi hahatulan niya yan isang araw. Lahat ng ginawa natin sa buhay natin ay hahatulan niya. At siya ay magdideclare kung yan ay mabuti o hindi. John 12 verse 47 to 48. If anyone hears my words and does not keep them, kapag sino mang nakarinig ng aking mga salita, kahit hindi utos, kahit salita lang, at hindi niya sinunod, sabi niya, I do not judge him. Hindi ko siya hinahatulan, sabi ni Jesus. I did not come to judge the world, but to save the world. Hindi ako dumating upang hatulan yung sanglibutan, kundi iligtas yung sanglibutan. The one who rejects me and does not receive my words, yung hindi tumanggap sa akin at hindi rin yung tumanggi sa akin at hindi tumanggap ng aking salita. Sila yung hindi nakarinig lang at hindi sumunod. Merong hukom sa kanila. Sino yung hukom? The word that I have spoken will judge him on the last days. Yung salita na sinabi ko na hindi nila sinunod, at dahil doon tinanggihan nila ako at hindi nila tinanggap yung salita ko na yun yung hahatulan ka doon sa salita na hindi mo sinunod. Kaya kapag may sinabi si Jesus at hindi natin ginawa, meron siyang sinabi na pinag-utos niya at hindi natin ginawa, hatulan tayo doon. Hindi tayo hatulan sa ating mga sinunod, tayo hatulan sa ating mga hindi sinunod sa Kanya. Kaya nga sa paghatol, hindi mahalaga yung declaration natin ng faith. Ang mahalaga, yung ating application ng faith na yan sa ating practice. Kaya nga sabi niya dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. At last, dadating yung God at meron siyang kingdom, si Jesus. Diba? Pero sino yung papasok doon? Hindi lang yung nagsasabing, Lord kita eh.
Pero yung totoong Lord ay susunod. Pero sabi niya, but the one who does the will of my Father. Kasi merong iba, salita lang yung Lord sa kanila. 'Di ba? Hindi talaga pagsunod, kundi pagsasalita lang yung pananampalataya nila na siya ay Lord. Kapag siya ay Lord sa pananampalataya, na sinasampalatayanan natin, siya din ay Lord na ating susundin. Kasi sabi niya, the one who does the will of my Father, yung nagpapatuloy na sumusunod ng kalooban ng aking Ama, sila yung papasok sa kaharian ng langit. Sabi pa niya sa Matthew 23 verse 3, nung kanyang sinasabi na yung mga bulaang, mga eskriba at mga pariseyo ay dinadaya nila yung mga tao sa kaligtasan kasi nagtuturo sila ng mali. Sabi niya, so do and observe whatever they tell you. Gawin ninyo at sundin yung sinasabi nila sa inyo, but not the works they do. Pero huwag nyo silang gagayahin. Bakit? For they preach, but do not practice. Kasi nagsasalita lang sila pero hindi nila ginagawa yung kanilang sinasabi. 'Di ba? Kasi yung totoo na naniniwala, narinig niya yung salita at susundin niya yung salita. Nandun yung kaligtasan, 'di ba? At wag nating tularan yung iba na nagsasalita lang, nananampalataya lang sa salita at hindi sa gawa. Sa Matthew 25:36 to 37. So sa kingdom of God, kapag dumating na yung kingdom, sabi niya, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, okay, inherit the kingdom. Manahin ninyo yung kaharian, sabi niya na inihanda bago pa man itatag yung sanglibutan. Okay, so merong kaharian na dadating at merong hari na dadating, si Jesus yun. At meron siyang papapasukin doon. Sino sila? Hindi yung nanampalataya lang, sila yung gumawa. Sabi niya, for I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. 'Di ba? I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. You gave me. You gave me. You welcomed me. You clothed me. You visited me. You came to me. Yung anim, sabi nila na six mercies na ipinakita natin sa tao. Mahalaga yon sa pagpasok natin sa karyan ni God. Hindi lamang yung, yes, nabautismo na ako sa tubig at spirito, nag-speaking in tongues na ako, yes, mamanahin ko na yung karyan ng Diyos. Hindi. Pagkatapos nun, mabubuhay ka na. 'Di ba? Na ipapamuhay mo yung paniniwala na yan, na ikaw ay para sa karyan ng Diyos. Itatransform ka niyan na hindi mag-itchapwera at magbaliwala ng ibang tao, kundi ikaw ay magsisilbi sa kanila. Hindi mo lang ipagsisilbi yung prayers mo, yung words mo, hindi mo lang pagsisilbi yung smile mo, 'di ba? Ano pa mang pwede nating magawa sa kanya. At nagka-count 'yun na tayo ay children of the kingdom dahil ginawa natin yan na nagpapatuloy. Sa Matthew 25 verse 41, yung mga hindi gumawa nito, sabi niya, then he will say to those on his left, depart from me, you cursed. Hindi kayo blessed, kayo ay cursed. Sabi niya, depart from me into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Pupunta doon yung sa impyerno, yung diablo at kanyang mga anghel, yung fallen angels niya. Pero pupunta din doon yung mga taong hindi man lang nagpakain, hindi man lang nagbigay ng tubig, hindi man lang bumisita, hindi man lang ah, nagbigay ng tulong sa needy and sa poor, sa kinakailangan ng mga natural na mga tulong. Sa palagay natin, walang kinalaman yun. That's social gospel. Yes, social yan na pangangailangan. Natural na pangangailangan yan. Pero, tayo ay kikilos din diyan sa kantidad na kaya natin, hindi sa lahat na pwede nating ibibigay natin. 'Di ba? So, it's a matter of generosity. Tinatransform tayo ng generosity ni God na maging katulad natin siya. At yan yung pamumuhay ng pananampalataya. If we are judged today based solely on how we treat the poor, the lonely, and the skeptic, would we be a sheep or a goat? Diba? Tayo ba'y papapasukin o hindi? Kung ngayon darating na siya at papasok na tayo, diba? Kung i-judge tayo based dun sa pagturing natin sa mga nangangailangan na nakikita natin, hindi araw-araw, siguro weekly, diba? O kaya naman hindi mananampalataya, diba? Paano natin sila tinatrato? 'Di ba? Dito, yun yung kanyang basihan kung bakit niya pinapasok sila, tinanggihan sila. Kung bakit sinabi niyang enter the kingdom, inherit the kingdom, or depart from me.
So, nagmamatter yung gagawin mo. Hindi lamang yung pagsampalataya mo. Di ba? At ito na yung panghuling note natin, James 2 verse 19, you believe that God is one, you do well, even the demons believe. Nananampalataya din yung mga demonyo, sabi niya. Di ba? Why are the demons not saved despite their faith? Di ba, yung mga demonyo doon, hindi lamang sila nananampalataya na siya yung anak ng Diyos. Di ba sa chapter 9 ng Matthew, di ba yung demoniac doon, yung naalihan doon, sinabi niya, you're the son of God, di ba? Son of God. Hindi lamang yon, sumunod sila kay Jesus nung sinabi niyang umalis kayo, lumayas kayo sa kanya. Umalis, sumusunod sila. So bakit hindi sila na-save? 'Di ba? Bakit hindi sila na-save? Ha? Kasi hindi sila natatransform. Sila pa din ay demonyo. Kasi sila ay sumunod hindi dahil gusto nila si Jesus at yung kalooban niya yung gusto nilang gawin, kundi napilitan sila dahil wala na silang ibang pupuntahan at kinakailangan silang sumunod sa kanya. 'Di ba? So, bakit ka sumusunod sa Diyos? Bakit ka sumusunod kay Jesus? Nananampalataya at sumusunod. Kasi even demons believe. At yun nga, sumunod pa sila doon, di ba? Dineclare nila na si Jesus ay Son of God. And they shudder. Meron silang emotions eh. Di ba? Nanginig sila eh. Nanginginig sila kay Jesus. At maaaring meron tayong emotions. Di ba? Habang nakikinig tayo ng salita, habang nagpipray tayo. Pero after ng meeting, balik tayo sa last. Balik tayo sa paggawa ng masama, pagtugon ng masama sa kapwa natin. Parang walang transformation yung emotional faith na meron tayo sa Diyos. Kasi hindi lang yun yung gagawin ng faith sa atin. Yung antigin niya yung puso natin at matakot tayo kay God. May fear sila, itong mga demons na to. Pero bakit hindi sila saved? Kasi hindi sila natatransform. Kasi hindi sila naniniwala na yung will ni God ay pinakamahalaga sa lahat. At si God yung pinakamahalaga sa lahat. Wala lang silang magawa. Kasi siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Diba? So, ganun ba yung ating pananampalataya? Ganun ba yung ating pagsunod? Kaya parang parang on and off yung pagsunod natin. Kasi kapag hindi tayo on and off, we are devoted. 'Di ba? Yung faith natin ay nagpapatuloy, hindi siya atras, abante, na hindi niya kinalulugdan yung umaatras katulad ng sinabi niya kanina. Does your faith produce surrender? Kung mayroong pag-surrender sa kanyang kalooban, mayroong transformation na mangyayari sa atin. We will grow sa faith natin. 'Di ba? Jude 1 verse 3. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Contend for the faith. Maging katulad tayo ng pananampalataya na meron yung mga unang mananampalataya. Magkaroon tayo ng salita na pagbabasihan ng ating pagsunod, yung salita ng Diyos, at ipaglaban natin yun. Ipaglaban natin yung tamang pananampalataya, yung tamang pagsunod, yung pananampalatayang may gawa. 'Di ba? Hindi yung pananampalatayang katulad lang ng mga demonyo or hindi yung pananampalataya lang. Kasi yun yung pananampalataya na mas higit pang mababa kaysa pananampalataya ng mga demonyo. Kasi at least sila ay merong takot, sila ay merong pagsabing siya yung Panginoon, 'di ba? Si Jesus. So contend for that faith. Makita yung organic na pananampalataya na yan. Okay? Sa atin. At ipaglaban natin siya. Paano natin ipaglalaban? Hindi lamang natin ipapangaral, lalakaran natin yung pananampalataya na to. Ito yung ating magiging buhay na pananampalataya. At therefore, tayo ay inaring ganap, tayo ay pinapabanal, at tayo ay tatanggap ng buhay na walang hanggan pagpasok sa kanyang kaharian isang araw. Hindi lamang tayo mangangaral para makipaglaban tayo sa pananampalataya. Ilalakad natin yung pananampalatayang dati na meron sila. Faith with works. Katulad ng sinasabi ng Bible, hindi faith alone, which is another gospel that deceives, destroys, and damns. Magandang gabi po ulit. Meron pang part 3 ito sa susunod na Thursday at magkita-kita po tayo ulit. At good evening. God bless po sa ating lahat.